Okay, testingin naman natin. Tayo magdadrive. Okay guys, andito na tayo ngayon sa isang area, hindi ko na naman alam kung nasaan. Anyway, ito yung shoot natin ngayon. Sports car from 90s. Tignan mo naman, boy. Ito yung mga kasabayan nilabas ng ano, Toyota Supra, Celica. Sila yung triplets, pero ito yung pinaka-baby. Kumbaga, ito yung pinaka-basic pagdating sa mga mods. No? Kasi syempre yung Supra, alam naman natin yung Supra. Talaga naman na pangdiinan. Celica medyo gitna, tapos ito yung pinaka-baby. Ngayon, first time natin makakapag-review ng MR2. So, alamin natin yung history and yung kwento ng kotse na to. Tawagin natin yung owner. So ito yung owner, si JM. Musta tol? Okay naman tol. First of all, sa'yo din yung EF. Yes tol. Sa'yo din to. Oo tol. Anong kwento? Paano nag-start to? Paano nag-start ng hilig mo sa 90s car? Bale tol, nung bata kasi ako, mahilig kami pumunta sa Subic. Maraming mga tumatambay doon ng mga 90s car na. Nag-start nito sa akin is yung, di ko alam kung sino may-ari ngayon, pero Evo 6 siya na gray. Lahat up to the ball, okay lahat yan. Linis tignan, yung pagkaka-wire tack, ganda tignan. Tapos kung titignan mo kahit na luma na yung auto, pag binuksan mo yung makina, sobrang linis. Doon ako na-amaze na kahit luma yung mga kotse, naalagaan pa rin ng gano'n. Ako kasi tol, never pa ako sa Subic. Sa Subic talaga dyan daw yung mga parang dyan binabagsak yung mga imported cars, tama ba? So kamusta yung itsura sa Subic? Ano yung mga kotse doon? Noon kasi tol, nung mga 2010 ganyan. Ang mga nandun, nung bata ako is mga Evo. Meron din yung silver na RX-7. Mga pang GDM Legends, mga GDM Legends talaga. Bakit naman MR2 ang napili mong gawing project car? Noon, hilig ko na rin yung mga mga exotic ganyan, na mga dumadaan, Ferraris ganyan. Nakaka-intrigue makakita ng mga kotse na nasa likuran yung makina. Gusto ko pa rin sana ng JDF kahit papaano. Itong MR2 kasi, ito yung unang mid-engine car ng Japan. Mas nauna pa siya kaysa sa NSX. Meron kasing generations to So, ang pinaka nauna is yung AW10 hanggang 11, which is noong 80s. Yung mas box yung itsura dito. Tapos ito na yung second gen. Tapos meron na yung third gen, yung MRS. Oh. Ang first gen, hindi mo masyado trip. Masyado boxy yun Okay naman yung first gen. Kaso para sa akin kasi mas feel ko na to since kasabayan siya nung JDM Heroes. Kaya ng Evo, yan. Skyline, RX-7. Okay. Ito yung era naman nila. Tsaka ang pagdating sa makina, ito kasi turbo, di ba? Ang first gen, tama ba? 4AGE? Oo, tol. Tapos meron ding yung first gen, sa pagkakaalam ko, meron yung supercharged version ng 4A. Makina nito guys, tama ba? 3S GTE, di ba? Oo bro. 3S GTE third gen. So bale, Japan release lang siya. For quick trivia lang, MRS stands for? Mid-ship runabout. Yung S, di ko sure. Pero yung MR, mid-ship roundabout talaga. Tapos yung 2-seater. 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 Wala tong hindi to parang may upuan pa sa likod, walang ganoon. Walang ganoon. 2-seater lang talaga. talaga. Sports car na sports car. Kamusta naman yung pyesa pagdating sa ganito? Kasi syempre exotic car to. I mean, bihira, hindi siya Corolla, hindi mga Civic. Kamusta yung pagdating sa pyesa ng ganyan? Dito medyo mahirap na Kung sa MRS, medyo madali pa kasi almost the same, same lang ng Altis yung makina nun. Ito naman, medyo pahirapan na sa pyesa kasi lalo na kapag 3S GTE, 3S GE, mag-i-import ka na talaga ng pyesa by order na. Papi, pwede ba natin mapakita yung pop-up headlights? Okay. Kasi ito yung iconic sa MRS, di ba? Ito yung iconic sa MR2 Yeah. Sirain ba yung ganyan? Headlight na ganyan? Oo bro, isa yan sa... Ay talaga? Hindi lang sa MR2, pati sa mga ibang may pop-up. Kagaya nung Trueno. Ang problema is yung motors nito na nagtataas baba. Minsan, nagfe-fail yung isa na lang gumagana. Tapos, ang hirap na rin mag-source out since magpapauwi pa tayo from Japan. So, kapag ginagamit, hindi yung isang turn lang, tapos pag-oonin mo na kaagad. Kailangan dahan-dahan pa para hindi ma-stress out yung motor kaagad. Hindi kagaya nung high beam ka ng high beam, taas-taas. Ay, hindi pwedeng akit baba. O, pwede naman, pero luma na kasi yung mga motors nito sa loob. So, may tendency na silang masira. Actually, hindi to yung first MR2 ko talaga? Oo. Question, bakit binenta mo yung MR2 mo na una? Para mabuo ko to. Ganun? Tapos meron pa akong isang MR2, second gen din. Race car naman yun. So ilan na MR2 mo na? Lahat? Tatlo na? Dalawa na lang ngayon since binenta ko yung isa. Yung isa donor car? Parang ganun, donor car. Okay, parang mabuo to. Para mabuo. Kamusta yung EF? Kamusta difference nito sa EF? Sa isa? Yung sa EF tol, medyo mas madali yung pyesa ng EF kahit ganun? Kahit sabihin na nating 80s siya, syempre Honda, mas maraming taong fan dito sa atin.
sa Pilipinas. Daming Honda Boy. So, mas maraming aftermarket dito yung EF kahit papano. Tsaka yan, medyo lumabas dito sa Pilipinas. I mean, lumabas sa Pilipinas. Local no? release siya. Pero ngayon, sa panahon ngayon, 2024, hirap na rin maghanap ng pesa niyan eh. Oh, mahirap na rin bro. Pero mas mahirap pa rin pala talaga to. Mas mahirap. Ang makina nito is nasa likod, di ba? Nasa likod. Nasa mid part ng sasakyan. Asa yung intercooler? Intercooler is nasa likod din. Nasa likod din. Radiator nasa harap. Okay. Kasi kadalasan, Pops, di ba ang intercooler nasa, nandito, ayan, di Front ba? mount. Front mount. May nagpo-front mount ng ganito. Meron, pero kung titignan mo kasi medyo masikip na dito sa harapan. So, ang ginagawa nila madalas is sina-side mount nila doon para mas malapit. Dito mo sa harapan nilagay yung intercooler, masyado nang mahaba. Silipin natin air vent. Ito air vent to. Ito air vent to. So, Air duct pala, air duct, sorry. Papasok dito yung hangin, tapos lalabas dito sa taas. So, Pwede ba natin mabuksan to, Pop? Ah, ganun. Ito na yung hood sa trunk. Hood sa trunk. Okay, so asan ang intercooler? intercooler is nandito sa side. Ah, ayun. Nasa gilid. Problema rin to ng MR2 since nasa likod, tas sobrang sikip dito. Madalas kapag mainit na mainit, nag-heat soak. Kaya yung iba nag-aftermarket sila ng mas malaki. Kasi sobrang sikip na nung engine bay, yung hangin, natatrap lahat dito, tapos nadama yung intercooler. So yung nakikita natin na madalas, na scoop ng MR2 oh, dito, nandito, di ba? nasa taas, papasok yung hangin dito. Merong debate doon na sa MR2 community na kung nakakatulong ba talaga siya or hindi. Aftermarket yun eh. Since kung dito sa baba galing, tas meron pa dito sa taas, magkakaroon ng turbulence dun sa loob, tapos matatrap yung init. Para sa akin, mas naniniwala ako na mas okay kung wala. Since papasok yung hangin sa taas, tas meron pa sa baba, matatrap yung hangin sa loob. Tsaka ito ang original na design ng Toyota. So, ang sinasabi mo, Pops, yung parang nakalabas dito is aftermarket yun? Aftermarket yun. Okay. So, nilagay na lang ng mga Hapon o Pilipino, ganun. 3S GTE, meron ding generation to. Gen 1 hanggang Gen 4. Bale, itong third gen, Japan release lang siya. So, kadalasan guys, ito rin yung nilalagay sa Toyota Big Body. Oh, dito sa Pilipinas, meron ng mga ilan na nag-swap. Yun ang parang eroplano. Oo, parang ang gaan na ng kanan. Ang bilis. Okay, inspect natin. Blow off. Ito ang stock na blow off. Hindi, HKS na to. HKS. Tapos ang turbo, ang laki ng turbo nito guys, oh. Stock turbo pa lang yan, bro. Stock turbo to. This is stock turbo. Okay. Papi, pagdating sa makina naman, kamusta mga piyesa pagdating sa makina? Spark plug madali lang since BKR 6E naman yung ginagamit. NGK, mura lang. Mga nasa mga, parang ano lang din, parang normal economy car, yung copper plugs. Pero kunyari sa alternator, distributor, medyo mahirap na since 90s pa tong makina eh. Bale, fun fact naman ng 3S GTE. Kung maaalala nyo, nanonood kayo ng JGTC noon, which is yung competition ng Skyline, Supra, yung JGTC Championship. Trinay kasi nila motoring, sila Suchiya sa drag. Natalo niya si Supra sa quarter mile. Si Skyline, di ko sure si Skyline. Pero ito, back from JGTC, kung ang naiisip nyo is yung nakalagay sa Supra noon is 2JZ, hindi. Ang ginamit sa JGTC Championships nung GT500 series is 3S GTE. Sa Supra? Sa Supra. Hindi 2JZ ang ginamit. Ang power output nung JGTC na Supra is medyo mataas naman din. Kaya niya yung kaha. Ang alam ko noon close to 500 horsepower yon. Okay naman siya, pero hindi na natin pwedeng i-compare sa modern na mga sasakyan ngayon. Kasi malakas sa gas to, no? Malakas. Malakas sa gas. Kasi ang 3S GTE guys is 2.0 na turbo. Tinurbo mo pa. So, dyan na tayo sa engine. Papi, pwede ba natin pakita yung totoong trunk nito? Ang ganda ng design nito guys kasi kailan kayo makakita ng ganitong line sa sasakyan, no? Tingnan mo pag nabasag tong salamin ni Pops. Naku, yari na. Papi, no? Oh! Pag nabasag to, may ganito pa sa Agila. Pakita natin trunk. Okay, ito yung trunk size. Ay, ang linis. Malaki rin, no? Malaki din, kaso madaling uminit yung mga ilalagay mo dito. Kasi nandito na yung sidewall. So ito lang, bakal lang? Bakal lang. Tapos yung carpet, so kung maglalagay ka dyan ng meat, madaling masira. Medium rare na agad. Medium rare na agad. Okay. So ito yung tsura niya guys pag nakabukas. Pang! Laki ng balakang no? So pag naglagay ka ng mga dito, defrost agad ang pag-uwi, no? Oh, bro, lutuin mainit. agad. Init, no? Hindi naman tayo humato, pero ang init na dito. Para sa sports car, decent size na to. Di ba?
Malaki na to. Nung 90s, medyo decent na siya. 90s. Wheelset mo, pwede man natin masilip ang wheelset. Ito bro, so bale TRD T3 na nakarap ng 225. Disc brake, agad matic, no? Tsaka 5 holes na rin. 5 holes. Damn. Papi, ang air duct nito, may nut ba to o open talaga yan? Sa factory MR2, meron siyang linya dito. Aftermarket. May ano, Parang tagusan ng hangin dito na parang sa aircon. grills, kumbaga. O grills. Tapos, napansin ko dito, brown glass. Papi, screaming 90s kapag brown glass, no? Oo, para period correct. Period correct. Tsaka maganda sa MR2, guys. Frameless. Sports ka ng datingan, boy. Papi, pwede natin mabuksan ng hood. Ito ang harapan. Okay. So, bakit ka may dito? Ang tawag dito? OZ Racing? OZ Racing ba to? Spare tire na legit to? Hindi ko sure kung ito yung legit. Nakuha ko Parang na siya na hindi. meron to eh. Naka-NK, imposible namang spare tire to. Pero ang nipis, no? Ito lang yung kakasya dyan, hindi nakasya yung iba. Ay, hindi kasya yung mga stilis. Hindi bro, hindi kasya. Matatamaan tong mga vacuum lines dito. May ipit. So, dito na nakalagay yung box. Pero naka-coilover din. Oh bro. Battery, mga fuses, tsaka brake. Ang nawala lang talaga, makina. Makina. Pinilipat doon sa likod, nilagay dito yung spare tire. Okay. So bali ito yung pinaka trunk niya, kaso wala ka na malalagay dito. Alas wala. Hindi, meron siguro mga grocery bags. Ganun pero madumi, no? Oo bro. Tapos dito, wala na rin. Yung mga Actually, plastic na. meron tong takip dapat na plastic. Kaso kapag meron kang mga gagawin, ang hirap kasi aalisin mo pa yun para ma-access mo lang yung battery mo. Kaya yung binaklas mo na. Okay, dito. Sige, boy. Sabi parang siyang Celica, no? Para siyang Celica. Medyo reminiscent ng Celica sa loob. Actually, marami pang kulang, papi. Meron na sila. Nandito na sa Pilipinas. Kaso, mahirap lang mag-alat ng time para magkabit. Kagaya nitong air vents. Tapos dito naman naghahanap ako ng 90s na stereo para period correct. Yung Pioneer. Tsaka meron siyang malaking chunk sa gitna. Papi, pwede ba umupo rito? Sige papi, no problem. Upo tayo. Ay, butang baba, boy. Ang init dito sa likod, no? Na-feel ko yung makina. Papi, lalo na kapag iniwan mo sa initan, tapos medyo humataw-hataw ka, mararamdaman mo yung init dito. Grabe, ito. Ito na yun. Parang hindi kaya ng insulation, no? So, dito may malaking chunk ng no? Transmission. Transmission, yes. So, ang transmission dito rin nakalagay. Dito rin nakalagay. Okay, ang taas, no? Pero hanggang dito na lang. Hanggang dito yung transmission. Dito na part. Tsaka, Paps, wala siyang mga lagayan dito sa loob, no? Mga cup holders, no? Wala. Walang lagayan, basahan lang, ganyan. Basahan dito dito lang. Ayan, ang sikip rito, Paps. Sports car, no? Medyo claustrophobic dito sa loob. Siguro, kapag ako sumakay dyan, wala na. Tapos na. Ikaw, ano height mo, Paps? Ako 5'4". 5'4". Pero sa kanya, maluwag-luwag pa, headroom, malayo sa likod. Pero pag ako sumakay dyan, wala na. Tsaka yung shifter, parang maiksi. Short throw. Short throw. TRD na short throw to. I-throw mo nga, Paps. Bato mo. So, pakita mo yung bato. First gear, ganyan lang kay second gear, yan lang. Neutral, third gear, fourth gear, Easy, no? easy lang. Parang raw na raw. Ano tong project car mo na to, boss? Matagal na to o bago-bago lang? Medyo matagal na rin since kumuha pa ako ng mga donor car para lang mabuo. So yung mga donor car, nasa na? Pinagbibenta mo na? Yung first donor car, nabenta na siya, nasa tropa. Yung second donor car, nasa likod ng bahay, nakatambak yung kaha. So bali magsasakripisyo ka ng isa para makabuo ka nito. Kung ako, gusto ng mga MR2 or 90s, kumuha na kayo nung medyo nabuo na since mahirap na talagang magbuo ngayon. Sa presyohan naman, magkano ba mga presyohan ng buo at hindi buo na tipong project car tsaka yung tapos na project car na MR2? Siguro kapag buo, papatak na siguro ngayon ng mga 700. Ano na yun? Wala lang problema as in gagamitin na lang. 90s car so hindi natin sure. So Hindi pa rin. mag-prepare na lang ng extra budget para doon. Kung project naman, mga nasa 400 to 450 sa turbo, sa 3S GTE. Pero kapag non-turbo naman, kapag project, makakahanap ka pa ng mga 300, 350. Pero parang ang hirap kasi project ng ganito dahil JDM talaga na kotse, no? So, ang marirecommend ko is maghanap na kayo ng... Kung maghahanap kayo, bibili kayo, hanapin nyo yung
converted na mas okay kung ang dashboard nyo is US version, original left. Which is ito? Ito. Okay. Kasi lahat ng lalabas ng Manila, ng X-Plate, converted na yan. Hindi yan papalabasin doon kung di siya converted. Itong trim na to, kinuha to sa donor car. Actually, Ito, which is itong gitna? Itong trim na to mismo. Ay, okay. Walang gandun pala siya. Yung lowers, madali na lang yon. Pero itong trim na to, Mahirap yan? mahirap. Tapos kung mapapansin nyo, tong gauge natin hanggang 180 lang. Dahil JDM? JDM. Yung gentleman's agreement na walang lalampas ng 180 Sa gauge. sa gauge. Pero So, lahat ng kotse lumagpas. Kaya nilang mag beyond 180 pero para lang masabing mag-a-agree lahat, ang nilagay sa gauge hanggang 180 lang. 180 lang. Bago natin ituloy ang ating video, gusto ko muna i-share sa inyo na favorite nating betting site which is ang 1xBet is to improve na ngayon 2024. So everyday ang 1xBet is pinapaganda nila yung ating user interface pagdating sa ating cellphone. So ngayon 2024 dahil nga meron na silang sariling application sa phone, syempre mas madali na mag-cash in and mag-cash out. At syempre mag-deposit para makapag-bet tayo. So paano nga ba i-download yung 1xBet? Napakadali lang nito guys. Search nyo lang sa Play Store or sa App Store. Android or iPhone, meron niyang application sa phone. So punta lang kayo sa App Store or sa Play Store nyo. Search nyo lang dyan 1xBet. Tapos lalabas yung window na yan. Share ko lang sa inyo guys. Dati kasi wala silang application sa phone. So nag-operate sila via links lang. So ngayon syempre mas madali na. And syempre mas reliable to kasi hindi na kayo mag-click ng kung ano-ano pang link. Anyway, meron tayong voucher para makatanggap kayo ng $100 from 1xBet. And from me, no? So papakita ko mamaya kung paano nyo malalagay yung voucher natin. Lalagay nyo lang rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na voucher na parang panimula kung tawagin. So first deposit nyo, lagay nyo yung voucher na rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na yun. Anyway, kapag na-download nyo yung application na 1xBet, mapupunta kayo sa page na to. So tara! So napakadali lang mag-register dito guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos ako dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung rich potato na code. Siyempre $100 yan guys na bonus. Di yan pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register. Makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron dito football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo, tennis, meron din. At syempre, yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet, wala namang masama sa pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swerte. Actually, Pops, meron T-top pala nito, di ba? Meron. May T-top nito. So, kikita nyo tong gitna na to, gawin nyo lang plastic to, tapos dito salamin. Actually, carpet pa rin naman siya, di ba? Naaalis lang talaga yung part na to. Parang sa Corvette. Oo, ayun, Corvette. Oo. Okay kung nakatanggal lahat, no? Pero may gitna. Actually, mas maraming T-top na na-sold. Pero ngayon, mas rare na ang hardtop. So, mas gusto nila to? Kasi sa Japan, sa pagkakaalam ko, sa Japan, walang T-top na na-release. Ang alam ko, hardtop. So ayaw nila ng hindi Japan galing? Kasi alam mo naman sa atin, ang daming purist na So JDM gusto talaga? straight JDM talaga. At saka yung T-top kasi kapag di mo inalagaan, yung rubber trims ton, lalo pag umulan, tapos nainitan, madali siyang mag-brittle, tutulo. Pero kung aalagaan mo siya, maganda yung T-top since naaalis mo. Tapos kung ang problema mo headroom, pwede ka pa rin matakasan yung problem na yun. Kasi alisin mo yung T-top, pasok na yung ulo mo. Pero kasi kung unless ikaw yung first owner, hindi mo lang kung inalagaan talaga, sugal pa rin, no? Tsaka mahirap na rin maghanap ng mga rubber trimmings nun, lalo kapag gusto mo OEM. Wala na. Wala na kay Agila, no? Hindi ko sure, pero tingin ko kaya naman nila yun eh. Papi, pwede ba natin maikot to? Pwede papi, no problem. Matesting natin ang 3S GT. Cold start pero hot dito sa loob. Bigat ng ano, no? Ano to? Anong piping na to? Actually naka-straight pipe siya ngayon pero may catalytic pa rin. Okay. Okay, sara muna natin lahat ng mga nakabukas tapos tara. Okay guys, full flash. Papakita natin kung sasakay tayo ngayon dito sa MR2 na to. Tetestingin natin ang 3S GT Hawa. Tara. Ang smooth naman yung LSD boy. So ang stock naka LSD talaga. Merong MR2, yung mga
maingay pa rin. Mamaya maririnig mo kung gaano kaingay LSD. Since yung LSD natin 2-way na siya. Papi, ang angas oh. Damn! May aircon yan. Ay, naka-aircon. Okay, naka-aircon. Papi, pwede mo ba i-flush? So paano siya siniswitch? I-on mo lang yung ilaw, gano'n? Oh, bro, kapag naka-Adobe, mag-on siya. Tapos kapag nakasarado, gusto mo diretso, give. Hey, let's go. Actually, meron silang sinasabing snap oversteer yung tinatawag. Kaso Okay. para sa akin, driver error yun. Since halos lahat ng kotse kapag nag-lift off ka sa may mid-corner, mag-oversteer talaga kapag di ka nag-commit sa corner. Lalo na kapag sanay ka mag-drive ng Civic na front wheel drive, kumitaw ka sa corner, iikot talaga yun. Kahit anong kotse pa, mas apparent lang talaga dito sa may MR2 since mid-engine siya. So yung momentum ng pagtapon sa likod, mas mabilis, mas aggressive, mas mahirap siyang bawiin. 90s vibe talaga dito guys. Kasi brown glass, yung mga leather, Toyota na Toyota. Parang ano, puta, parang aeroplano eh, no? Feeling niya guys, ano eh, alam mo yung first gear ang bigat? Puta, pero kapag sa second gear, tas pumasok yung turbo, o sige. Okay, launch natin. LSD. LSD power. Tayo sa medyo lang pass na yung turn. Okay, testingin naman natin. Tayo magdadrive. Papi, oh. Game, tara. Yun, large. I-atras natin to. Ayan, papi, oh. Ayan, tutok mo dyan. Parang nasa Miata eh. Tigas. Oo, papi. Twin plate. Twin plate. Okay. Ano yung hazard? Dito sa Ito. loob. Oh my God. Ang tigas naman ang clutch nito. Oo, twin Kaya plate. naman nakahawak ng ganitong clutch. Racing clutch. Kaya di talaga siya okay daily. Ang tigas, boy. Putang ina, parang mamamatayin pa ako. LSD. Yan yun? Oh my God.
Naka-race pads kasi tayo. Medyo makapit. Since mainit na yung preno natin, snappy na siya. Ang POV kapag nagdadrive kayo ng 3S, ang sikip, tol. Ganda ka ng pop-up headlights. Ay, power steering nga pala to. Hinanda ko yung sarili ko. Ay, electric to? Stock ng MR2 is electric power steering. Okay, electric pa pala to. EBS. Ayun guys, mamaya na tayo mag-vlog. Medyo packet eh. Tumabi pala sa territory. Oo nga eh. Ito yung LSD guys oh. Ayun yung LSD. Dito yun, di ba? Fulfilled na yung ano ko, nakadrive ako ng sports car from 90s. Papi, salamat. Pinadrive mo sa akin yung... No problem, papi. Kinabahan ako. Anong mga gusto mo advice para sa mga gusto kumuha ng MR2 na sasakyan? Patience lang talaga sa pagbuo. Kasi hindi naman isang bagsakan kahit may budget. Ang hirap talaga maganap eh. So, dahan-dahan lang na pagbuo. Mabubuo rin natin. Sino gusto mo i-shoutout or batiin? Shoutout sa Wash Me Daddy, kay Kuya Pao. Tapos, mga tropa dito sa La Union. Tsaka sa mga tropa na rin sa QC. Yan. Tsaka sa Marikina. Salamat ulit at pinakita mo sa akin yung sasakyan mo. No problem, Papa. Sana na-enjoy yung video natin about sa MR2 na to. Kita kita sa mga susunod na video. Peace out.